Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pag-usapan lang po natin itong sundalong kanin, yung tinatawag nilang sundalong kanin ni si Antonio Trillanes, na ang yabang-yabang niya nung nakaraang taon na sinasabi niya na lalabas na raw po ang warrant of arrest ni Pangulong Duterte by June or July. So in-announce po niya yan first quarter siguro ng 2024, pero ano na pong nangyari? So after pong mapahiya ni Trillanes, continuous pa rin siya ng kanyang ah, paggawa ng kwento na ang ICC daw po naka-ready na para damputin si Pangulong Duterte at ginamit niya pa ang Interpol. So hindi natin na talagang maunawaan kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura itong si Trillanes. Pati na rin po yung isang retired justice na si Antonio Carpio, nagbigay din siya ng prediksyon ng by September daw ng 2024, yung unang batch daw po ng warrant of arrest ng ICC ay mapupunta raw kay Pangulong Duterte. Pero ang nangyari, kain bubog. So, hindi na rin po natuloy po yun kasi tapos na po yung 2024. Pero bago matapos ang 2024, may isa pang kaliweteng sympathizer po na ng Makabayan Black na nagpahabol pa ng kanyang prediksyon. Ang sabi niya, by the end of 2024 daw po, at mukha daw si Pangulong Duterte ang kauna-unahang Asyano na mai-issuean ng warrant of arrest ng ICC. So ito, balikan po natin, magto-throwback po tayo sa mga balita kung saan kitang-kita natin yung kayabangan ni Antonio Trillanes na feeling kakala mo talagang siguradong sigurado na siya. Pero hindi natin alam kung meron pa siyang mukhang iyaharap pagdating sa issue ng ICC dahil ilang beses na po siyang nasusunog dito. Kahit sa Quadcom, sinunog na rin siya ng AMLAC dahil doon sa mga inilalabas niyang mga dokumento na sinasabi niya na yun daw ay kaparehos daw po ng dokumentong ibinigay sa kanya ng ombudsman. Pero ito, panoorin po natin itong throwback balita na yung kayabangan ni Trillanes tungkol dun sa paglalabas po ng warrant of arrest ng ICC at ginagamit niya pa ang kapangyarihan ng red notice ng Interpol. So ito, panoorin po natin itong throwback na to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po munang pakipindot yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong throwback na to. Na raw maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galing ang impormasyong yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV na kilalang kritiko ng mga Duterte. According to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa itong malabo yan, bakit nagpapanik itong mga ito? So tingnan mo yung kayabangan ni Trillanes, no? Hindi talaga natin alam saan kumukuha ng tibay ng sikmura itong taong to, no? Saan niya nakita na nagpapanik si Pangulong Duterte? Andun nga sa Davao, pakuya-kuyakoy. Di ba? Andun nga, hinarap nga yung mga buhaya dun sa Kongreso eh. Yung ba yung nagpapanik? One versus many crooks doon sa Quadcom. Yung ba yung nagpapanik? Sumama ka pa. Isinama mo pa si Dilima at yung mga kawiweting sympathizer. Tapos ano nangyari? Sunog na sunog ka ngayon, pahiyang-pahiya ka ngayon. Dahil ano nangyari? Natapos na po ang December. Natapos na rin po ang 2024. January na po. Anyari, Mr. Trillanes. Mga ito. Nabanggit na rin ito ni Trillanes noong Enero na makapanayam siya ng News 5. Dagdag pa niya, nagpunta rito sa Pilipinas ang ICC investigators noong Disyembre para kumalap ng mga ebidensya. Pero hanggang ngayon wala pa rin kumpirmasyon dyan ng ICC. Kahit ICC hindi kinukumpirma yung sinasabi ni Trillanes. Mukha talagang totoo yung sinasabi nga nila na ito si Trillanes dahil nga sa sobrang pagka-obsess nito kay Pangulong Duterte, kung ano-ano na yung umiikot sa kanyang utak. Gawa ng
sobrang ka-obsess niya kay Pangulong Duterte, siya mismo naniniwala na siya sa sarili niyang kwento. Kwento na siya ang gumawa, siya na yung nag-direct, parang gano'n 'di ba? Siya na yung gumawa ng script, siya pa yung nagdi-direct. So napapaniwala niya na yung sarili niya. Kahit na mismo yung ICC, walang direktang sinasabi na sila ay nakakalat na ng ebidensya. May one time pa nga diyan nadulas si Trillanes. I think after tong June or July na sinasabi niyang prediction, nabanggit niya na nag-i-start pa lang ang ICC maghanap ng ebidensya. Kaya nga merong usap-usapan na itong si Trillanes ay nakikipagkuntsabahan dun sa Quadcom para lang masundan yung script na gusto niya. Kaya nga yung, kung makikita niyo yung pattern ng mga kinukuwang resource person, sa kanya raw galing yun. Yun ang sabi ng mga magagaling na analyzer, mga ganyan, di ba? Yung nag-a-analyze ng sitwasyon dun sa Quadcom, yun yung script na gusto niyang mangyari at kinaagat naman nitong mga taga-Quadcom. Habang ang Administrasyong Marcos iginiit na hindi kikilalanin ang investigasyon ng ICC dahil wala na silang jurisdiksyon sa bansa. Pero giit ni Trillanes, no choice ang pamalaan lalo na kung tugisin na rin ng Interpol si Duterte. Ang Pilipinas, miyembro ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. Yung ICC is meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para ma-issue ng red notice na Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. Tinabla naman yan ni Solicitor General Menardo Guevara. Wala pa man daw pinapangalan ng akusado ang prosecutor ng ICC sa gumugulong nilang investigasyon. Hindi rin daw obligadong sundin ng PNP ang red notice ng Interpol kung warrant ng ICC ang pagbabasehan. Tingnan nyo, pati yung kalokohan niya, dinadamay niya yung Interpol. Nananahimik yung Interpol, dinadamay niya. Ito lang yung pinakasimple lang dyan eh. Tingnan nyo lang yung kaso kay Tebes. Diba? Yan, inahuli sa Timor-Leste. Sa tulong na Interpol. Kasi nga nagtatago si Tebes dito dahil nga meron siyang kinakaharap na kaso na ibinibintang sa kanya, yung kay Governor Digamo. Diba nagtatago si Tebes? So nakita siya ng Interpol doon, nakakuha ng impormasyon yung Interpol na si Tebes ay nasa Timor-Leste. Pero sino ba ang humuli kay Tebes? Hindi naman Interpol eh. Nag-report lang yung Interpol sa Pilipinas dahil sa request ng Pilipinas sa Interpol. Nag-report lang sila na nakita na namin si Tebes, pero ang umaresto ay yung mga Timor-Leste na pulis. Walang kapangyarihan ang Interpol na manghuli o mag-serve ng warrant. Wala silang police power. Kaya nga hanggang ngayon, nasan ba si Tebes? Na iuwi na ba ng Pilipinas? Hindi pa rin. O anong sinasabi ng sundalong kanin dito na tawag nila na may kakayanan yung Interpol. Ito, magaling na abogado, sinabi na nga na walang kakayanan ang Interpol na gawin yung sinasabi ni Trillanes. Yan ay pakulo at pautot lang yan ni Trillanes. So ito, panoorin naman po natin itong si Justice Carpio. Kung ano yung naging prediction niya na September daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Si Marian Enriquez. Sa susunod na buwan na raw, posibleng ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga sangkot sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ibinunyag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng political analyst na si Richard Heydarian. I think the day of... Isa pa to, pares dilawan yan, yung dalawang yan, dilawan yan. Tingnan mo, may pagganong-ganon pa ng kamay itong si Heydarian kasi gustong-gusto niya rin makulong si Pangulong Duterte. Galit yan kay Duterte. Palagay ko lang yan kasi yung sinasabi ng karamihan na ayaw din ito ni Heydarian dito kay Pangulong Duterte. Kaya tingnan mo yung kamay nito, yung gesture niya.
day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Hindi binanggit ni Carpio kung sino o saan galing ang impormasyon, pero mukhang hindi raw Alam ko kung sino yung, kung kano niya nakuha yung ideya na yan. Doon kay sa sundalong kanin, kay Trillanes. 'Di ba? Kasi siyempre nasunog yung June or July niya eh. Siyempre may August, may September. So may 2 buwan nag-extend pa siya. Pero anyari, January na, Mr. Carpio, Justice Carpio, anyari? Nagpapaniwala ka masyado dun sa source na sinasabi mo na mukhang ang sinasabi nga nila, mukhang si Trillanes din yun eh. Hindi ko alam kung bakit bakit napapaniwala ka nito ni Trillanes kung si Trillanes talaga ha. Supposedly, ang alam natin matalino po ito kasi retired justice. So, alam naman natin na iba yung kakayanan, yung kumbaga yung mentality nito mataas compare kay Trillanes, pero bakit ganon? Parang naging magka-level sila rito pagdating sa prediction na aarestuin na si Pangulong Duterte. hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Maybe Digong will come out first, and then the second tier, the third tier, it will be in tranche. Wala pang komento rito si dating Tuwan-tuwa si Hidari, ang kala niya talagang matutuloy na yung September, maaaresto si Pangulong Duterte. Pero naging olas din po, kain bubog. So ito, may humirit pang isa. Ito talagang isa sa mga galit sa mga Duterte dahil sa humihina yung puwersa ng mga kaliwete at mga sympathizer dahil sa mga Duterte. So ito, panoorin po natin itong kaliweteng Makabayan Black na sinasabi nga niya na nagdagdag pa siya kasi September, di ba? Nagdagdag siya. Para medyo safe nga naman, before end of this year daw ng 2024, lalabas daw po yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan. Ay nako, hindi natin maintindihan, no? Tinuturing nila yung sarili nila as Makabayan Black, pero tumatakbo doon sa mga banyaga. Naturing ang Makabayan Black, ginagamit pa nila yung Makabayan Black. So nagtatago lang sila sa pangalan Makabayan Black, sa Makabayan, pero hindi talaga totoong Makabayan. Kasi kung Makabayan kayo, hindi kayo tatakbo doon sa mga banyaga. Di ba? Ang totoong Makabayan, si Pangulong Duterte. Dahil hindi siya nagpapasakop sa mga banyaga, lalong-lalo na sa mga puti, sabi nga niya, di ba? Dahil nga sa kahipokrituhan, na kung makasabi ng human rights, sila naman yung number 1 violator ng mga human rights. Di ba? Ngayon, balik tayo dun sa prediction niya. Nagpaka-play safe pa kunyari. End of this year daw lalabas. After ni Justice Carpio kasi September siya eh. So, natapos yung September, I think natapos yung September noon, bago lumabas itong balita nung kay Colmenares na nagbigay siya ng kanyang forecast na before the end of the year daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Pero anyari, kain bubog. So, ganyan ba ng mga tao yung paniniwalaan po ninyo kung sa ganyang simpleng mga pagmamalaki nila para lang durugin si Pangulong Duterte, hindi nga nila nakuha. What more sa mga susunod pa o sa mga yung mga pwedeng maging senaryo. So, paniniwalaan niyo po ba yung mga kwentong sila lang ang gumagawa para sabihin na si Pangulong Duterte makukulong na at huhulihin na ng ICC. So, abangan natin kung merong pabuntibay ng muka at tigas ng kanilang sikmurang maglabas pa ng
forecast pagdating po sa issue ng ICC itong si Pangulong Duterte dito sa mga detractor niya, lalong-lalo na kay Trillanes. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.